Pumapasada, umaarangkada. Ito po ang RPW's Best Magazine Show, Rated K-Roll. Mga kwentuhang totoo, usapang tagos sa puso. Sumama sa makulay na talakayang magbubukas ng ating mga kamalayan. Tapik na kaibigan, dahil papasada na ang nag-iisang magazine talk show sa balat ng RPW. Anong oras na? Rated K-Roll na! Rated K-Roll sa KDG. Magandang gabi mga kaibigan at sa buong digital community. Yes, finally, after a very long break, we're back to give you something new, something fresh stories. Ayan. And also, makakalimutan ko bang bumati sa inyo rin ng maligayang kaarawan sa nag-iisang programa, ang Rated Carol. Sa loob po ng 5 taon, nagpapasalamat po tayo dahil sinamahan nyo pa rin kami sa bawat kwento, sa bawat impormasyon at sa bawat emosyon. Asahan nyo ang tuloy-tuloy na serbisyo, on man or off-season, or on the mission. Ayon. Ayan. Okay, palambing naman ako mga kaibigan. Kindly share this live para mas marami pa ang makatuklas ng ating usapan ngayong gabi. At syempre, hello din sa mga kaibigan natin dyan sa comment section, our team onliners. Hello po. Pwede po kayo mag-drop ng inyong mga comments and shoutouts. Ayun. So, for this season, ayan, panibagong mga personalidad na naman ang ating kikilalanin, no? At ngayon, sa pangunguna, no, ng ating kaibigan na si Leo. Ayan. Hello, Leo. Welcome to Rated Carol. Finally. Hello, magandang gabi, lalo na sa mga nakikinig sa Rated Carol. Kasi sa tinagal-tagal na simula nung in-invite mo ako dito, ngayon ako nagkameron ng pagkakataon na ma-interview mo. Alright, oo po. Sa mga kaibigan po natin, December was the original invitation ko sa kanya, no, na maging guest. However, yung time niya po kasi noon is medyo hectic, so hindi natin, and alam ko nagkasakit ka noon. Yes, nagkatrangkaso ako. So, ayun, hindi nagkaroon ng pagkakataon para mapaunlakan tayo. But it's okay kasi after a long months ay kasama na natin siya ngayon at handang-handa na siyang i-share ang kanyang makulay na kwento. Ayan. First of all, kamusta naman ang month so far? Ayan. Yung month ko ngayon sobrang busy kasi aside from sa ginagawa ko na arts, is nag-start na rin akong mag-ayos ng mga requirements ko para sa darating na school year. Oh, kumbaga, kailan ba ang pasok niyo? August din? Ang pasok namin ay end of July. Balik-aral kasi ako, kaya yun. Okay, alright. So, this is your comeback na rin, if ever. Comeback sa school, yes. Yes, ayun. So, congratulations at sa iyong pagbabalik. Thank you. Same ano pa rin, same program pa rin, if may ask. Hindi, bale, dati engineering ako, ngayon business ad naman. Parang parehas din ng bigat, Basta ano lang, ayoko lang nung sobrang komplikadong math. Oh, eto. Pero bakit business ad for the second time? Actually, yung pinaka naging batayan ko na lang kaya ako nag-business ad is
less complicated siya sa engineering. Unlike kasi sa engineering, yung subjects namin before is minsan sa isang araw pito na yung math na sobrang komplikado. And then yung isa pa na kinonsider ko talaga is yung conveniency ng ng lapit ng school sa Mm. bahay namin. Ayun. Yes, oo. So, same school or hindi na? Hindi. Bali dati yung pinapasukan ko is 44 kilometers away mula sa bahay namin. Layo, ah. Sobrang layo talaga. Kino-commute mo yun before? Nagdo-dorm ako dati. Yun din yung isang Mm. factor kung bakit umalis ako doon para makatipid. Oo, oo. So, eto dito natin sisimulan ang lahat ano. Paano nga ba nagsimula si Leo? What was the first moments no, na na-realize mo na um, ito yung journey para sa akin. Ito yung path na dadaanan ko. Sisimulan ko siya sa nung hindi pa ako artist, no? Mhm. Nung hindi pa ako artist, actually, kagaya ng ibang mga naghahanap ng pagtutuunan ng pansin. So, clueless din ako before kung ano ba talaga yung path na patutunguhan ko. Basta ang alam ko lang, sinisipagan ko lang sa pag-aaral ko. Yun pa lang yung parang pinaka starting point ko. Until nung nagsimula na naman ako nung arts is medyo late na rin kasi. Siguro yung mga normal na nag-arts, yung Oo. literal na for school projects, mga ganun lang. So, hindi ko pa siya kino-consider as my starting point talaga eh. Nagsimula lang yung pagka motivated ko talaga sa arts nung pandemic na sadyang kumbaga naghahanap na lang ako ng pampalibang oras, ganun. So, doon talaga nag-start yung pinaka journey ko. So, yung pinaka nahanap ko na yung true purpose ko nung pandemic. Oo, kasi most of the people, lalo na pag sa sining, 'di ba, parang sinasabi nila na bata pa lang nakikita na. When it comes to your situation, eventually mo na lang na-discover that you have a good hands. Yes, yes. Mhm. So, at first 'no, nung nalaman mo na, "Ay, parang medyo may galing ako dito, Ano yung una mong naisip? Naisip mo na ba gawin itong brand or parang feel mo, panglibangan lang kumbaga? Ang una nung na-e-enjoy ko na siya nung the process, yung unang process. Ang una talagang pumasok sa isip ko is gusto ko lang ma-achieve din yung mga nakikita ko na mga naunang artist sa'kin. Parang ang sarap lang gayahin na ako kasi kasi ako yung jack of all trades na yun yung isa sa mga trait ko talaga na kapag may nakikita akong, isang specific na bagay, gusto ko lang magawa yun. Gusto ko lang ma-reach yung level na yun, tapos puwede na akong huminto, gano'n. Gano'n akong klase ng tao. Nung sa arts naman, nung sabi ko gusto ko lang gano'ng level lang din, gusto ko lang masubukan na sa tingin ko kaya ko 'to. Pero hindi ko na-realize tsaka ko lang na-realize na, gusto ko na pala siyang idire-diretso talaga. Yun hindi naman nung una out of sa pera yung ko, habol ko. Yun lang talaga, gusto ko lang ma-achieve na kaya ko, yun lang. Mm. So, na-satisfy mo naman yung sarili mo right after that? Parang, Oo, yeah. sobra. So, nung pandemic 'to, right, 'di ba, na na-discover mo siya? Yes, pandemic. So, paano ka nag-explore nun? Uma-attend ka ba sa mga nanonood ka ba ng mga videos na may kinalaman sa arts, or uma-attend ka sa mga online seminars, gano'n, para mas mahasa siya or, talagang immune na siya sa sarili mo, natural na kapag, yung technique mo is
diskarte, gano'n? Yung naging way ko ng, pag-aaral talaga is through ano lang, YouTube and then sa Facebook 'yan meron din ako parang sumali ako ng community ng mga artists na nakikita ko kung ano yung mga nagiging mali nila. So, hindi ko na apply sa sarili ko 'yon. Kumbaga, yun yung isang nakatipid sa'kin ng ano, ng time sa paggagawa ng arts through observing kung ano yung mali ng iba. It may sound na parang ano, parang pangit pakinggan na tinitingnan ko yung mali ng iba. Pero ano naman, naging positive sa akin kasi, instead na ma-apply ko pa, nalalaman ko na agad na, mali pala 'tong specific na bagay. So ayun, through ano lang din, self-taught kumbaga. Mhm, mhm. Sabi nila sa arts daw wala namang mali. Totoo ba 'yun or hindi? Gano'n. Like Hindi siya sa'kin totoo na sa arts ano nga yung walang mali sa arts, 'di ba, tama? like sa mga text kunyari, 'pag nag-drawing ako tapos parang, sasabihin nung iba, hindi maganda 'no, sasabihin naman nung iba depende na lang 'yun sa tumitingin. So, may standard ba talaga pagdating sa arts or wala? For me, wala siyang standard kasi, hindi naman umiikot sa isang style lang ang arts, eh. Ako nasa realism side ako. If yung mga nagpapaturo nga sa'kin, sabi ko, kung ang habol mo ay realism, magkakameron ka diyan ng mistakes talaga or masasabi ko na may mapupuna ako. Pero kung ang habol mo ay yung impressionism, hindi ko 'yan para i-judge na kumbaga tabingi or, mali yung proportion, yung mga gano'n ba. So, para sa'kin, overall, walang restriction sa arts. Puwede mong gawin kung ano yung sa tingin mo ay art kasi at the end of the day, yun yung pinaka-impression nila, yung naiisip nila. Yun yung pinaka-main, spirit ng art para sa'kin. Mhm. Bakit realism? Ayan. I think kaya realism yung gustong-gusto ko na subject. Ah, ano kasi ako ma-focus kasi talaga ako sa mga detalye. So, nasa-satisfy ako kapag nakakapag-paint ako kapag naka-capture ko yung lahat ng nakikita ko. Yun yung pinaka-ano talaga sa'kin, satisfaction. Kaya realism yung napili ko. Mhm, mhm. So, dito after a long year of practice ano na yung sa tingin mo pinaka-main purpose kung bakit, nagpipinta ka? Sa tingin ko yung pinaka-main purpose ko talaga kung bakit ako nagpe-paint is dun ko lang yun na yung pinaka-ano ko, last resort ng kung paano ko ma-e-express yung sarili ko at saka kung paano ko, ah, chine-cherish yung every moment ng buhay ko. For example, sa ngayon kasi yung mga themes ko is more on my environment, my family, yung simple life namin dito sa province. So, sa tingin ko yung hanggang sa mamatay na ako, ito na lang talaga yung pinakagusto kong gawin na may mangyayari sa buhay ko na even ano lang, simpleng moment lang, gusto ko lang siyang i-capture. Kaya nga ano, eh, parang 22 pa lang ako, pero parang naiisip ko makakailan kaya akong painting pa in my whole lifetime. Parang kulang na kulang yung, buhay ko para gawin ng gawin yung mga painting na gusto ko. So, yun talaga yung pinaka main purpose para sa'kin, just to capture every little details of my, uh, every moment sa buhay ko. Mhm. Oh, so may nabanggit ka na you want a simple, fine life. So, ibig ba sabihin nito mas prefer mo talagang mag-grow sa province? Siyempre 'di ba ang opportunity minsan,
most of the stories na ating naririnig is pupunta ng city, ng Manila. Ikaw, paano ka mag-grab ng opportunity? You will stay doon sa pinagmulan mo or handa kang lumipat muna para i-grab yung opportunity? Ma-explore kasi akong tao eh. So, kada may opportunity talaga, igagrab ko yan. So, umaalis talaga ako sa comfort zone ko palagi kapag alam ko na yung isang bagay ay magli-lead sa akin sa more bigger opportunities, more bigger connection. Ayun, umaalis ako sa comfort zone ko. Ayun. So, set aside muna natin yung buhay arts mo, no? Tumungo naman tayo dito sa isa pang talento, no, ni Leo, no? Kumakanta ka daw, no? Kwentuhan mo naman kami about this. Sige. About sa pagkanta ko, actually, ano ko lang yun eh, parang expression ko lang yun. Sa isang araw talaga, walang isang araw na lumilipas na hindi ako kumakanta, even kahit ano lang, maikli lang talaga. As Parang yun in, na yung as in parang routine talaga yun na morning. yes, routine ko na talaga ang pagkanta ng random lang, basta kumakanta lang ako everyday na parang siya yung nagiging outlet ko na hindi ko namamalayan na kumakanta na pala ako. So, hindi ko siya kino-consider talaga nung una na ano ko eh, na talent. Parang ano lang talaga yun, expression ko lang, ganun. Oo, oo. So, ano naman yun, nire-record mo or kakanta ka lang, ganun? Mostly, ano lang, just to express lang talaga. Hindi, lately na kasi ako nag-record na ganyan eh, nung napa-enter na talaga ako sa mga music hood na environment dito sa RPW. Tsaka lang ako natuto mag-record. Pero mostly everyday, parang ano lang, yung humihimig ka lang kasi may ginagawa ka. Yun lang mostly talaga. So, ano ang genre mo ayan? Ang genre ko is R&B and classic rock. Tsaka yung soul. Yun yung mga genre ko. Wow, ayun. So, yung bang pagkanta mo, once in a while, nagamit mo siya publicly, like sa mga may events, ganyan? Oo, nagagamit ko siya pero hindi ko talaga kasi kino-consider yung sarili ko na magaling kumanta na to the point na i-invite pa ako sa mga events na ganyan. Pero na-try ko na naman na kumanta sa mga small events lang naman. Like sa mga school, pag mayroong mga program, ganon. And then kapag may mga party, yun, pinapakanta ako. Siguro sakit ko na yung yung nakikringe ako sa sarili kong boses. Pero kung tinatangkilik nila yung boses ko sa mga ganun, okay, sige. Like, di mo siya pinakikinggan pag kunyari, nag-record ka, di mo siya pinapakinggan or tinatakpan mo na ulit ikaw pag Pinapakinggan ko naman, pero hindi ko lang alam kung bakit, pero after ilang minutes, talagang nakikringe ako sa sarili kong boses. Kaya tama na sa akin yung kapag halimbawa nagpo-post ako ng records sa Facebook, siguro pakikinggan ko lang siya ng within a day. Tapos kinabukasan wala na, hindi ko na siya pinakikinggan. So, parang for post ko na to, wala, tapos pakialas na hindi ko na papakialaman yan the other day. True. Eto. So, pagpasok mo dito sa RP, ayan. So, paano ka pumasok or umenter dito, no? May dala ka na bang side, no? May preferred side ka na ba ng RP, like music, painting, ganyan, or talagang nagsimula ka mag-explore muna bago ka umisip, no, kung saang side ka babagay? Nung una, pumasok kasi ako sa RP nung grade 10 ako that was year I think 2016.
I'm not sure Mhm. lang, di ko matandaan yung exact. So, medyo minor pa lang ako nun eh. So, nag-start ako sa RP. Clueless lang din, hindi ko lang inaasahan na napadpad pala ako sa gantong type ng social media. So, wala pa talaga akong prefer side. Parang Mhm. pumasok lang ako na, yun, randomly, nag-express lang ako ng ko, kajejean ko. Yun pa lang yung pinaka-side ko, yung kajejemon side. Mm. And iba pa nun ang ano 'di ba, ang kalakaran. So wala pang mga ganitong teknolohiya noon kaya medyo parang hindi ka iisip ng magiging brand mo that time. Oo mostly kasi dati parang 'pag nakikipag-usap ka din, parang hindi naman sila tatagal ng ilang buwan eh. Parang at at the meantime mawawala din naman agad sila yung mga Mhm. environment mo. Oo, oo. So tuloy-tuloy 'yon simula 2016 hanggang ngayon or medyo huminto ka rin noon? Huminto lang ako nung magka-college na ako. Nung after the pandemic, yun lang yung Hmm. time na huminto na ako. Tas bumalik So ulit ako noong 2022. so wala ka na nung ano, mga taong 2020 wala ka pa nun? And I mean, nahinto ako siguro mga 1 year ako nahinto nung 2020 to 2021. Hmm. Kasi focus na ako nun sa sa arts nga. Nag-focus kasi ako sa arts nun eh. Mm. And then eventually bumalik ka na lang? Nung pagkabalik ko naman, dun na ako na-develop talaga na as an artist dito sa RPW nung year 2022. Dun nagsimula yung pagiging Leo ko. Hmm. Who do you think, or what who yung mga naging dahilan kung para ma-push ka 'no, to be a brand diyaan sa account mong Leo? Kung sino yung, makikiulit ng tanong? Sino siya or sila 'no, na mga naging dahilan para makatulong na i-push mo yung build mo ng brand mo bilang Leo? Okay. Ah, Hindi ako magiging specific pero Hmm. ever since meron akong mga FB friends sa pinakauna kong account na Leo din, na until Na now kilala pa rin ako. this is not the first account? Oo, bale nakatatlo na yata akong lipat na pero Leo pa rin naman yung pangalan ko. Nag-iba-iba lang ako ng account. Ayun, may mga FB friends ako before na until now kilala pa rin nila ako. So, Mhm. yung pinaka nag-push talaga sa akin is yung lahat ng sumabaybay sa akin ever since until now na parang na-enjoy talaga nilang subaybayan yung career ko. Kasi dati, nagsimula lang ako from scratch na nag-share ng mga random arts until nasubaybayan nila ako from nakakapag-exhibit na ako. So, isa sila sa mga naging ko talaga, inspiration din talaga dito. Ano sa tingin mo yung, meron ka kung bakit kahit mawala ka, bumalik ka, they, they will recognize you, they will stay with you? Nakaka-overwhelm yung ganong type of connection na nabuo ko dito actually na Mhm. even nagiging inactive na talaga ako pero once na bumabalik ako, talagang parang nami-miss daw nila yung arts ko, yung presence ko. I think yung pinaka-key ko lang talaga is even hindi ko sila nakaka-interact, even wala kaming direct connection ng mga some of my uh, mutuals sa Facebook. Siguro yung pagiging bukas na libro ko baga. Parang ganun yung type of personality ko kasi sineshare ko talaga yung mga yung mga nangyayari sa sa daily life ko.
Mm. Parang nagbibigay na rin, parang nagkakameron kami ng connection even though hindi naman talaga kami nag-uusap-usap ng madalas. Lalo't hindi naman ako pala chat sa Messenger talaga. So ayun, parang nakakabuo ako ng connection even without directly touching with them. Ganun. So, hindi ka the way you interact, kung hindi ka kakausapin, hindi mo sila kakausapin. Like ganun yung ano mo. Oo, ganun ako. Kahit sa ano, sa tunay na buhay. Iba naman ako sa tunay na buhay, pero sa tunay na buhay, palakaibigan ako, nag-a-approach naman ako, pero hindi naman kasi ako labas na tao. So, Mm. siguro kapag may mga ano lang, events, gano'n, yun, nagkakameron ako ng mga friends. Ibang-iba ako dito sa RP, kasi sa RP, kapag hindi mo talaga ako kinausap, unless na lang na merong specific na bagay na makakapag-connect sa atin, then dun pa lang tayo makaka-build ng connection. Ganun ako. So, so, ano sa tingin mo yung bagay na feel mo kapag napag-usapan nyo, pag nakita mo sa tao is para magkakasundo kami, ganun. Siguro ano na, yung pinaka bagay na magkakasundo sa amin, yung music and arts, yun talaga. Ah, Like instant na yon kapag meron kaming same interest, then mm, magkakameron na talaga kami ng connection. So, sino ka naman bilang student? Ayun. Bilang student, ano lang ako, yung simpleng type ng student na masipag naman ako gumawa ng mga kinakailangan, pero hindi ako yung sobrang competitive. Oo. Yun, ganun lang ako bilang student. So, kumbaga, hindi ka showy kasi may mga ganong 'di bang student like, ang dami nilang field of connection sa campus, ganyan. Ang dami nilang networks 'no. So ikaw like parang pupunta ka lang sa school para mag-aral. So kung may friends ka 'no, minimal lang gano'n. Oo, very minimal. Basta masipag ako, pero hindi ako yung talagang, 'di ba may ibang type na parang grade conscious. So Hmm. hindi ako yung ganun tipo. Mm. Sa tingin mo ngayon since, babalik ka na 'no, magiging gano'n pa rin kaya approach mo? Sa academics ganun pa rin, pero sa social, I think mas magiging ako pala kaibigan, pala connect, since kailangan ko rin kasi talaga ng connection, kasi important yun sa 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 business ko, na kumbaga sa ginagawa ko, very important yung connection. So ayun, ganun. Oo. So since it's a brand na nga siya, business mo 'no, ano yung, kumbaga pagbalik mo yung magiging atake mo para, makilala ka nila 'no, as someone who, ah, paano ba natin sabihin 'to, commercialize 'no, is talent 'no. Ano yung parang feel mo, pupukaw sa kanila para maging interested sila? Even though gusto kong makilala sa branding na bini-build ko, pero parang ayaw ko naman na ipangalanda ka na, "Oh, ganito ako ha, nagpe-paint ako, kumakanta ako." Parang ayaw ko ng gano'n. Kasi naranasan ko na 'yan before nung junior high school ko, gano'n. Parang pinapangalandakan ko pa na, "Oh, kaya ko 'to, kaya ko ganyan." Parang simula ngayon ayoko na ng gano'ng atake. Parang gusto ko na lang na kung ma-discover nila, humble lang ako. Gano'n lang yung Hmm, gagawin ko ngayon. oo. So na-experience mo na yun before na parang,
um, gusto mong pinakikilala yung talent mo wherein in some point, no, um, dumadating tayo sa point na parang hindi naman ata napapansin yung mga effort ko, ganyan, parang wala lang sa kanila, gano'n. Oo, dumating na din ako sa gano'ng point. I think that is part naman na kapag medyo bata-bata pa tayo, parang we seek ng validation ng ibang tao na to the point na minsan talaga hindi naman lahat makaka-appreciate ng ginagawa natin. Mhm. So ngayon 'no, ano yung, sabihin na nating realizations mo para, labanan 'no? Kasi siyempre kahit papaano tao pa rin naman tayo. We will, uh, be, tawag dito, challenged by our emotions, by certain environments 'no? Ano na lang yung pinanghahawakan mo para ituloy pa rin kahit papaano? Alin ang itutuloy ko? Yung, passion mo, 'di ba? 'Di ba Yung nga passion. Okay, gets. Yung pinanghahawakan ko is na para ituloy yung passion ko, ano, dun kasi talaga ako nasa-satisfy. So, feeling ko at naniniwala ako na no matter kung meron mang negativity sa paligid ko is I will always I will always try na wala akong pakialam sa negativity. Yung most of the time ganun yung mentality ko na gagawin ko kung saan ako masaya at mhm, gagawin ko lang kung ano yung parang alam ko na pinaka-comfort ko. Yun lang yung ano ko, mhm, mhm, realization ko. mhm. Sa buhay naman 'no, ano yung, sa pinagdaanan mo 'no, ano yung motivation mo 'no, inspiration mo 'no, para kumayod ng kumayod? Yung pinaka-inspiration ko is kung saan talaga ako nagsimula. Kasi kami, 10 kaming magkakapatid and Mhm. then Pangilan ka? hindi naman kami pang-5 ako. Oh, so medyo parang, at some point 'di ba, ikaw ikaw isa ka sa mga magulang 'no, ng 5 mo pang mga nakababata? Oo. And hindi rin kami mayaman, nakakaraos lang kami pero hindi kami mayaman. Dahil nga sa dami namin, so even yung iba nag-asawa na, Mhm, pero although meron namang progress pero kumbaga nakakayanan naman yung araw-araw. So I think yun yung pinaka-motivation ko talaga, why yung mentality ko is may pagka-independent ako na, ayaw kong umaasa sa magulang ko. Gusto ko, ako na lang yung gagastos para sa sarili ko. Yun yung pinaka-motivation ko. so nahihiya ka rin kapag kunwari may bayarin 'no, ta's kailangan mong manghingi? Ah, O hmm. oo. 'Di ba para kasing ano, kahit hindi nila ipakita, you'll know that, nahihirapan silang i-budget yun. Totoo, lalo't madami kami. Kaya nga ano, minsan ako na lang talaga yung dumidiskarte, hindi na ako nagsasabi sa kanila na kailangan ko ng ganyan. Pero ano naman, ilang years na din naman akong hindi umaasa sa kanila, even gusto naman nilang mag-provide, actually sa akin. Magsabi lang daw ako, willing naman sila mag-provide, pero ako na yung nag-a-adjust. Mhm, 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 oo. Do you ever, siyempre nung bata tayo 'no, we have a lot of dreams 'no, we had a we have, a lot of, dreams 'no, na mabago sa status natin. But as we grow older 'no, gano'n pa rin ba yung thinking mo or, you are proud 'no, kung saan ka nagsimula and not does, it should not be changed the way you want to be as before? Ah, can you repeat na ano, yung pinakaunang sentence? Oo, ayun. 'Di ba, nung mga bata tayo, I don't know if na-experience niyo 'to 'no,
na iniisip mo, ay sana pinanganak na lang ako na na anak ng may-ari ng mall, may-ari kumpanya, ganyan. But as you grow older, no, ganun pa rin ba yung naging sana mo, or okay ka na hindi na mabago ito, na hindi na kailangang humiling pa ng pagbabago kasi na-realize mo na ngayon yung um, situation mo. Ganun. Tama ba? Oo, Okay ba? nagigets ko naman. Ah, medyo mahirap yung ano mo, medyo mahirap yung tanong mo na kung wini-wish ko kung as of now, at this point, I'm still kumbaga merong hope or wish sa isip ko na sana nabago yung buhay namin. Pinanganak akong sa privilege Oo. kumbaga. Mhm. Siguro Pero sa ngayon mhm, contented na ako na okay lang na hindi ako pinanganak sa isang privileged na pamilya. Pero nung early oo. stages talaga, since hindi naman niya kami mayaman, may thought akong gano'n, like ang Mhm. dami-daming may possibilities. Yung possibilities ba na bakit nga ba hindi na lang sa gano'n na Oo. situation ako napunta. So ayun, nung bata ako, yes, normal lang din. And nung ngayon, okey na, contented na ako. Bakit kaya natin iniisip yung dati ano? Ang Siguro idealistic ano kasi. nga, dahil siyempre yun na lang yung parang nakakapagpagaan ng loob natin. Kumbaga, Hmm, yun lang, hope lang. oo. Sana na lang talaga. Oo. So, eto, ayan. Tinanong ko pa tuloy yung ano na yun, nawala tuloy yung next question ko. Ayan mga kaibigan, ano po kami wala po kaming prepared question dito. It's ano, kung ano may napag-uusapan namin, dire-diretso lang yan kung ano yung curiosity namin. Ayun. So ito na nga, my next question would be, ito talaga to. Go lang. Ayun na nga. So, sa pagdating na, ito na lang. Sa pagiging anak, no, ano yung ah, natutunan mo sa mga magulang mo na sa tingin mo babaunin mo palagi? Anong trait? Anong character? Anong point of view? No? Alin man doon? Pinakauna kong natutunan is huwag mag-anak kung alam mo sa sarili mo na hindi pa kaya mag-provide. Hmm. Sinasabi ko 'to not because I want to attack them kasi, thankful pa din naman ako na, at this age naka-survive naman kaming lahat na yung kumbaga yung pang-araw-araw na buhay. Pero just to break yung gano'ng mentality ba, since meron na din akong gano'ng kapatid na nagpamilya ng hindi handa. I think yun yung pinaka-learning ko talaga from all of them. Kasama na rin yung parents ko. Kasi even though I salute them for their hard work na talagang pinipilit nila na ano, na buhayin kami. So ayun, yung mag-asawa or mag-anak ng maaga, nang hindi Mhm. financially ready pala. Yun yung isang, babaunin kong learning from them. Mhm. So nabago ka nito, no? Sa tingin mo ngayon, are you ready? Hindi, hindi pala. Malayo pa, sobrang layo ko pa. Sabi ko nga sa sarili ko, sinasabi ko din sa kanila, kapag wala akong ipon na at least 1M sa bank, hindi ako mag-aasawa. Hindi Hindi ako ka ba nila mag-aanak. hindi ka ba nila kinakantsawan na, "Uy, mag-ano ka na, ilang taon ka na," gano'n? How do you Hindi take pa that? naman. Kasi ano eh, meron akong nakababatang kapatid na may asawa na. So I think ayaw na nilang maulit yung gano'n. Parang kahit 22 na ako, wala akong girlfriend. Parang thankful sila na ano, na wala pa. Oo. At saka ang sarap well, siyempre sa totoo lang, siyempre naghahanap pa rin tayo ng mga, ah,
kalambingan, ganyan. Pero siyempre, ang sarap din naman mabuhay na ikaw, sarili mo lang yung iniisip mo, 'di ba? So, wag tayo nagmamadali ng sobra-sobra. Pwedeng explore, kila-kilala, no? Pero yung to the point that um, parang itatali mo na yung sarili mo, it's something na kailangan mong pag-isipan ng mabuti. True. Oo, kaya alam niyo na, wag mo na kayo mag-aasawa ha. Ayan. Ayan, so napag-uusapan na rin naman natin, ano. So, ano yung mm, kwentong pag-ibig mo? Ayan. So, paano mo siya i-describe, no? Sa mga nakalipas na taon at hanggang ngayon. Ano nga pala ang status mo pala? Yun muna. Single. Yes. Open? Open, but I'm not rushing. Yeah. Okay. So, um, sa mga past, do you have past relationships? Inungkat talaga. Go lang, go lang. Ayan, sa mga past relationship mo, if ever man na meron, no, paano mo siya i-describe? Like, nasaktan ka ba ng sobra or okay naman, no? It's, for you, it's part of your pag-ibig era. Ang madedescribe ko sa pinaka-overall, since most of them naman ay may iisang pattern, at What do you mean? tragic, ganun. Ay, totoo? Oo. Mostly talaga ng experience ko ay iisa yung pattern na parang at the end merong palaging turning point na may reason na kailangan talagang i-end yung relationship. Ganun Well, halos lahat tumatakbo. hindi naman siya yung in a bad way na parang may iba, nagloko, ganon. Hindi naman, hindi naman. So, Mostly Hmm. mostly ng reasons is more on anong tawag doon yung kapag yung existential crisis. Oo, yung parang nawawala sila sa ano nila, Sa path nila, parang ganun. ganon. So, since puro sila ang ang nakikipaghiwalay sa'yo, ganon? Oo, kasi hindi naman ako pala break na tao. Kumbaga, Oo. lang ako kumbaga, tawag dito? Basta binibigay ko lang yung sa tingin ko, best ko. Kumbaga, hindi mo pa naman naranasang magsawa, ganon. Hindi naman. Never naman. Oo, pero hindi ikaw nakapaghiwalay. Hindi, sila. Parang talagang dumadating sa point na parang nag-iiba yung ina-outgrow ako, ganun. Oo. So, ano nararamdaman mo kapag nagtatapat na sila sa'yo na parang itigil na natin 'to? Siyempre malulungkot ka, pero at what cost, 'no, yung magagawa ng lungkot mo na yun? Ang nagagawa ng lungkot ko, nagiging ako, mas motivated akong i-improve yung sarili ko. Tulad ngayon, in recently, this year, ganun din yung nangyari. Pero dito naman, yung ikikwento ko yung yung last year. So, eksaktong ganun, na parang hahanap yung sarili. So, last year was the recently? Hindi naman, pero yun yung parang pinakamasakit na naranasan ko. Okay. Paano ayan, if pwede nating i-reveal sa taong bayan, paano ka maging boyfriend sa kanila? Ayun, like, ano yung, tawag dito, ano yung magic mo? Ayun. Magic? Lang naman ako, simple lang naman ako maging karelasyon. Kumbaga, ma-effort yun. Sobrang ma-effort ako na lalo't I'm into arts and music. Talagang kung kaya ko lang na i-paint or i-turn into artistic yung kung paano ko nakikita yung partner ko, ganun ako. As long as I can. So, kumbaga,
gagawan mo sila ng portrait, ganyan, if ever. Oo, tapos lagi kong kinakantahan talaga. Wow. Tamang-tama sa fast talk natin mamaya. Ayan na. Binigyan na kita ng hint, no? Ayun. So, ngayon naman, ayan, no? Do you have preferred, no, standards of uh, choosing someone na mga darating sa'yo? Or kung mapalagayan mo na, kung mapalagayan mo na lang siya ng loob, ma-feel mo sa kanya na, eto na siya. Go ka na. Or talaga may sinusunod kang standard. Ngayon, About sa standards, meron akong mga nagugustuhang quality traits. For What's that? example, kumakanta. Yun, yung kumakanta talaga yung ko, parang major turn on ko. Parang feel mo nanghihina ka, gano'n. Oo, once na talagang lock mode ako sa boses na nahanga talaga ako. Parang yun talaga yung pinaka-major turn on ko. Iba talaga Pero ang yung yung standard ko kasi hindi ko naman nasusunod yun. Totoo yan, promise. Kung sino yung magpapa-feel sa'yo ng kilig, parang, alam na, eto na, patay na. Parang mostly sa mga nagustuhan ko talaga, hindi ko din naman ine-expect na magugustuhan ko. Tsaka kahit pa sabihin natin na gusto ko magaling kumanta, gusto ko kasing tangkad ko or mas matangkad sa akin, gusto ko maganda. Pero Mhm. kung sa specific person ko na feel na parang okay, ready na ako. O wala na akong pake sa standards ko. Oo. So, in Gay Lingo, meron kaming tinatawag na aura, no? Kung parang forma siya, no, sa lalaki. Ah. So, umaaura ka rin ba? Hindi ako old school ako eh. So, paano niyo malalaman na bet mo siya, ganun? Bahala na. Totoo ba? Kapag sa personal, ako medyo kung magustuhan mo ako, okay, kung hindi, okay lang din. Parang gano'n ang type ko eh. So, parang hindi ikaw yung hindi ikaw yung, I mean, mali ako ng term. Hindi ikaw yung parang gagawa ng paraan, no? Parang, crush ko siya, bet ko siya. Yun na yun. Wala nang, mangyayari pa. Siguro lang, yung pinakamalala na para sa akin na nagiging way ko lang na just to give a hint, yung ini-sketch ko, pero hanggang dun na lang talaga mostly ng mga experiences ko eh. Kung merong certain point na mangyayari na magkakakilala kami, Mhm. then doon. Pero kung talagang gagawa pa ako ng way na para magpapansin, parang hindi ko talaga It's ginagawa. it's not your thing, no? Oo, parang di ko pinipilit na kung wala kaming connection, di wala. Mhm. Well, technically, yan yung goods naman yan kahit papaano kasi syempre may iwasan mo rin yung sobrang heartbreak if ever man na mabasted ka. But anyways, nasa timing din talaga yun, no? Kasi kahit gaano mo parang i-refrain yung sarili mo na umunod sa kanya, parang nagkakaroon pa rin kayo ng connection. Gumagawa pa rin ng paraan, ha? No? Oo, parang yan, naniniwala rin ako na meron talagang yung kusa na parang ang luwag ng way. Mhm. Yun, dun ako naniniwala. Since I'm not rushing din naman, may faith Oo. na lang ako sa ganun. Um, clear na ba yung goals mo ngayon? Like, or talagang go with the flow ka muna? What do you mean by clear goals is, by the age of ganito, dapat ganito na yung status ko, ganun. Or parang kung ano man yung ibibigay sa akin magandang bagay, dun ako. Ang Paano? Mm. ang plano ko lang ngayon, makapagtapos ako ng school ko by 2029, I think. Mm. 2028 pala, 2028 since wala naman akong board exam. Oo.
by 2028, pag nakapagtapos talaga ako, gusto kong i-pursue na mag-ibang bansa. Doon ako magpo-full-time artist sa ibang bansa. Ayun yung plano ko. Ito nga pala, since nabanggit mo na ibang bansa, paano mo tinitignan yung sining sa Pilipinas? Ayun. Paano mo siya i-describe? Yung Sa industry- Philippines... sige, continue. Hindi, yung industriya nyo, paano dito sa Pilipinas, paano mo siya ilalarawan? Yung industry ng art sa Philippines is medyo mababa pa compare sa ibang bansa. Pero throughout the years naman, ever since nung nag-start ako nung way back pandemic, tumaas naman yung, kahit pa paano, tumaas naman yung appreciation dito sa Pilipinas. Pero kung comparing pa rin sa ibang bansa, medyo dihado pa rin. Oo. Kasi nabanggit mo kasi na you want to be a full-time artist sa ibang bansa. So, I'm thinking na ano yung meron sa Pilipinas kung bakit most of the artists, most of the professionals, hindi nag-i-stay dito. Ganon. Yun yung naisip ko. Para sa akin, yung economy lang naman yung factor kung ba't ako aalis. Well, in fact, no, if siguro sa mga darating na panahon, if mababago, do you reconsider it? Or parang, dun, Oo naman. Basta okay lang yung... Yun lang talaga yung iniisip ko na factor. Yung economy lang talaga. Ayun. So, medyo social issue to There was conference no sa plenaryo. Pinag-uusapan that some of the GEs ililipat ng senior high school and one of them is yung sa arts no. What are your thoughts about that na hindi na siya ite-take up ng college as GE course? Pero ilalagay siyang core subject sa senior high school. Para sa akin, okay lang since elementary naman, tinitake na naman yung arts na yun eh. So, para sa akin kasi kapag college na talaga, we are more, mas focus na din talaga tayo sa kung ano yung magiging gusto nating profession eh. So, okay lang sa akin yung ganun na ilipat. No. And hindi naman yun siguro sa transition. The quality, no, nung tinuturo. Go. Since ang arts din naman nga ay matagal na naman siyang tinitake. So, I think hindi naman siya hindi naman siya makaka-apekto ng sobra lalo na sa art industry or sa kung paano yung artistic side kumbaga ng mga college student. Ayan. So, wait muna, pahinga muna tayo, no? Ang dami na natin na pag-usapan from sa mga profession, buhay, pag-ibig, ayan. So, pahinga muna natin si Leo para kahit pag-chill muna siya at refresh. Pero babalik po kami, no, para sa isa nating biyaheng K, no, specials, no. So, may babasahin po tayong liham mula sa ating mga kaibigan. Sa pagpabalik po yan ng isang magazine talk show sa digital community, ang Rated K-Roll. We're back, we'll be back. He's Attorney Harvey Choi, the best lawyer of Cangenham. Kami mismong mga abogado, meron kaming sets of rules sa sinusunod. Pag nalaman nilang ako makakalaban nila, you won't have a choice. Dalawang magkaibang buhay. Let me introduce to you our player. Naalala niya ang lahat ng nakikita niya. Wala talagang aso na tumatanggi sa buto. Siguro nga para lang akong aso. Ang aso hindi nangangagat ng amo niya, ang ibang aso lang. Paghaharapin ng naiibang kaso ng pagkakataon. Harvey, you've been promoted to senior partner. Kailangan niya nang lumipat sa katapusan ng buwan. Ako nang bahala. Ikaw ang best lawyer ng Cangenham. Gusto ko rin ang Cangenham ang maging best law firm. Kaya pumili ka ng associate. Screen mo sila tapos bigyan mo ko ng sign. Gusto ko yung gaya ko. Pero iba rin sa akin at the same time. Alam mo ba kung anong sculpture to? Si Lady Justice yan. Sa tingin ko, Si DK yan. actually, The Goddess of Law and Justice. Si Kairos yan, Greek God of Opportunity.
Michael Go ang pangalan mo. Hindi ka graduate ng anumang law school o university. At nasa iyo yan dahil may nag-setup sa'yo. Paano ka paniniwalaan yun? Narcotic Control. Narcotics Control Act, Article 58 and 3. If one has imported, exported, created, traded, or if found in possession of such drug, one will be sentenced to life or imprisonment of over 5 years. Minemorize mo yung buong lobo? Hindi ko nakakalimutan yung mga libro o pictures na nakita o naiintindihan ko. Kung talent mo mag-memorize ang lobo, talent ko ang pagkilatis ng tao. Pasado ka na. This April, May 6 months kang compulsory training. Gagawin mong isang araw ang 2 araw. Suta Para kang nasa military dito. Bukang bibig nyo rito ang gera. Nasa battlefield tayo. for the Korean drama that will rule. Isang simpleng pagkakamali lang ang magpapabagsak sa atin. Sino ka? I will not allow any lies or dirty tricks. Kapag may nakaalam na hindi ka qualified para sa work na to, hihiwa ang patalim na yun sa lego. Hindi ko hahayaang masaktan ka ng patalim na yun. Malinaw sa akin na wala kang qualifications. Mas ginaganahan ako maamoy ng baho. Mas magiging mahirap na ang laban simula ngayon. Ang kapalaran mo, nakadepende sa mga desisyon mo, di sa pagkakataon. Suits, simula April 5 sa ating Kapamilya Channel. Ito po ang Rated K-Roll mula noon hanggang ngayon. Patuloy na mag-ahatid ng makabuluhang kwento para sa bawat kaibigan. Basta kwentuhan? Sagot ng Rated K-Roll yan. Si Papa K-Roll. Umapasada, umaarangkada. Ito po ang RPW's Best Magazine Show, Rated K-Roll. Kasama ng bawat kaibigan, serbisyong maaasahan, tatak, Rated K-Roll. Ngayon, oras na para basahin ang isang liham mula sa ating center. Magandang hapon, magandang gabi po, Papa K-Roll. Una na po ang aking pagpapasalamat na napili niyo po ang aking sulat ngayong gabi. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jessie. Meron po akong boyfriend. Five years na po. Pero sa 5 taon na iyon, kalahati lang ang masasabi kong naging puro ang pagmamahal ko. Dahil dumating sa punto na parang nawala ang kinang na hinahanap ko. Mabait naman ang aking halaguyo. Binibigay niya ang lahat sa akin. Ngunit hindi ang oras. Napatext po ako sa inyong programa upang tanungin, ano po ba ang dapat kong gawin kung ngayon ay masasabi kong napipilitan na lang ako magstay sa loob ng mahabang panahon. Pinipilit kong ibalik yung dati kong feelings para sa kanya. Dapat ko na po ba siyang walayan? O gawin pa o kumapit pa, rather, sa pagbabaka sakaling dala lang ito ng iba pang dahilan.
sana po'y matulungan ninyo ako. Nagmamahal, Jessie. At yan po ang sinulat, no, na mensahe na pinhatid sa atin ng ating kaibigang si Jessie. Si Jessie na may nobyo, no, ng 5 years, no? Hindi biro yung ganong kahaba, no, na relasyon, no? Actually, nagulat ako, no, that half of a year, so masasabi natin mga 3.5 na ang nangyayari, no? Na yung 3.5, totoo yung pagmamahal niya, 3.5, parang napipilitan na lang siya. So, ano nga ba yung dapat gawin? So, bago ako mag-comment, no, nais ko munang malaman din yung sa loobin, no, ng ating guest for tonight. Leo, ano yung masasabi mo dito sa kwento, no? Hindi man masyadong detalyado na binigay natin ni Jessie, pero ang pinatutumbukan niya lang is parang wala na talaga siyang feelings. Pero iniisip niya yung tao ng relasyon. Ayun. Can you give me yung summarize lang kasi nung binabasa mo kasi inaasikaso ko yung pusa ko, buntis kasi. Ayun. So si Jessie, meron siyang 5 taong partner, no? And sabi niya doon, caring naman yung jowa niya, binibigay na may gusto niya, mabait, no? Pero may kulang lang is yung oras daw. Hindi niya in-specify kung bakit. And then, no, sa 5 taon daw na yon, parang yung 3 taon lang or 2.5 rather pala, no, nagkamali ako kanina. Tama ba? 2.5. Basta yun, yung kalahati 5 taon, totoo, yung kalahati, which is yung hanggang ngayon, is parang napipilit na siyang magstay out of matagal na relasyon or out of natatakot siya siguro na masaktan niya yung nararamdaman ng partner niya. So, maasa din naman siya, no, na baka naliligaw lang yung feelings niya, no, hindi niya lang matumbok, no, yung dahilan kung bakit parang naka-fall out of love siya or what, no, or talagang wala na talaga. So, nanghihingi siya sa atin ng thoughts, no, about doon kung i-let go na ba niya or mag-i-stay pa siya. Okay, gets. Para sa akin, love isn't enough kasi kahit pa sabihin mong mabait ka, binibigay mo yung lahat. Pero, yung time kasi, it is one of the valuable na mabibigay natin sa isang tao talaga. Kasi, kumbaga, you only live once. And, even kahit pa nga ibigay mo yung ibang traits mo, kung hindi ka makapagbigay ng oras, is parang kulang pa rin talaga. So, i-compromise niya kung magbigay pa rin siya ng pinaka-warning, kumbaga na if willing ba siyang ayusin yung specific problem na yon, then kung talagang hindi kaya at hindi niya kumbaga hindi niya nakayang magtiis na hindi siya nabibigyan ng time na sa tingin niya ay worth niya, then I think end na lang. Alright, no. So para sa akin naman, first, no, habang binabasa ko, gusto ko itong tanungin, Jessie, no. Alam mo na ba yung dahilan kung bakit magulo yung feelings mo? Like, nabanggit ko lang na wala siyang time, yun ba yung solely na reason? Or baka may iba pa? And pangalawa, ang tagal din ng relasyon niya. And ang tagal mo ding nagpapanggap na, well, for me parang hindi naman siya nagpapanggap. Siguro, at some point, no, you have feelings pa rin, pero hindi enough para sabihin mong masaya ka. Kasi minsan ganun eh, kahit na you want the person, you love the person, pero hindi ka masaya, no? Nagmumukha pa rin ayaw mo na. Yun. So, tingnan mo din mabuti. No? And yung sa sarili mo, no? Ano ba yung type of person or type of
boyfriend, no? And eventually partner na makakasama mo kasi once na yaan ay nagtuloy-tuloy, no? At hindi ka di mo na-resolve pa yan at umabot pa yan ng pagpapamilya, ay mas mahirap po yun kasi syempre kasal yan. So, kailangan polish mo na yan ngayon, no? Nakikita mo ba yung tao na to na makakasama mo? Lahat naman po tayo may mga, sabihin na natin kanya-kanya red flags, no? Unconscious red flags, kumbaga, that we are we willing to pagbuhin or even i-handle, no? So, ganun, no? Kausapin mo rin siya, no? Sabihin mo rin, no? Mas mahalaga kasi yung, yes, mahirap, oo. Hindi naman ganun kadali, no, na maglakas loob ka na sabihin na sa partner mo na wala na yung nararamdaman para sa kanya. Pero yun lang yung natatanging paraan. And then, sabihin mo yung mga bagay that makes you like that, no? Sabihin mo rin yung mga tampo mo sa kanya, if ever man, hindi kanya napagbibigyan. And, pakinggan mo din siya, yung explanation niya, yung feedback niya sa'yo, at baka ikaw din, may problema. So, sa relasyon kasi, no, as before na naniniwala ako na akala ko is isang tao lang ang nakaproblema sa isang relasyon. Pero, hindi pala, no. It's, para siyang nagre-reflect. Kung may pagkukulang isa, hindi malabong meron din yung isa, kaya nangyayari yun. So, like that. Or even sumobra. So, ganun na lang, Jetty, usapin mo siya. And habang naghahanap ka pa ng lakas ng loob, siguro, hanapin mo rin yung wisdom mo. Travel ka, meditate, ganyan, para mas makilala mo yung sarili. And makita mo, no, yung bigger picture. No? Kasi hindi pwede na lang tayo sugod lang tayo ng sugod ng mga decision. It's really hard. At ang hirap panindigan, no, eventually. Hindi mo masasabi na baka mamaya last chance mo na pala yun, no? There are no more second chances. Alright? No? So, I hope na kahit paano ay medyo naliwanagan ka. No? Sa sinabi namin nila yung simple lang, no? Communication. Yun yung mahalaga. Yun yung magpapaklara sa pinakamahirap na gawin, pero pinaka-tumbok ang solusyon sa lahat. Alright? Jessie? Okay? So, mga kaibigan, kung kayo ay nais magbahagi ng kwento o humingi ng payo, bukas po ang programa para sa inyo, no? Mag-email lang po, no, sa ating yourpapacarol@gmail.com, no? O mag-direct message dito mismo sa ating Facebook page na Rated Carol, no? And also, soon, no, magkakaroon na din tayo ng NGL link for that para sa easy access. Para hindi na kayo mahirapan mag-email kung ayaw nyo or mag-direct message dito, ano. Naabangan po namin ang inyong mga kwentong #pang-Rated Carol yan. At ako pong muli ang inyong kaibigan si Carol, handang makikinig, handang tumugon, isang tawag lang ng Hello, Mr. K. At ating pagbabalik, syempre, no, tutuloy na natin ang masayang kwentuhan kasama si Leo, no, sa kanyang sizzling round dito lang sa nag-iisang magazine show, Rated Carol. Umapasada, umaarangkada. Ito po ang RPW's Best Magazine Show, Rated Carol. Kasama ng bawat kaibigan, serbisyong maaasahan, tatak,
Rated K-Roll. Kami po ang inyong mga kaibigan na dito ang Rated K-Roll, patuloy na maglilingkod sa digital community. Ang oras na po natin, 27 minuto makalipas ang ika-11 ng gabi. Ito po ang Rated K-Roll mula noon hanggang ngayon. Patuloy na maghahatid ng makabuluhang kwento para sa bawat kaibigan. Basta kwentuhan? Sagot ng Rated K-Roll yan. Si Papa K-Roll sa Rated K-Roll. Ayan, nagbabalik na po tayo no after ng isang kwento. Ayan, hello Leo. Hello, I'm still alive. Ayun, so ngayon, eto na, dito na tayo sa sizzling round, no. So dito po sa sizzling round, no, is a Q&A portion, no. Pero, no, ang mga random questions na to ay nanggaling sa inyo at yung 5 dito is galing sa mga closest friends ni Leo. Ayan. So, ano kaya yung mga tinanong nila sa iyo, no? So, shall we start? Go. Ayun. So, first, diskarte o diploma? Diploma. Kape, juice. Kape. Oh, ito na, sabi ko na connected. VM spoiler, Selka giver. Again. VM spoiler, Selka giver. BM. Sabi ko na eh. Daylight date or late night walks. Daylight. Ayaw na ng gabi. Adventurous kasi ako eh. Oh, so mga, kumbaga, pag sa araw, di ba maraming magagawa, ganun. Oo, yeah. Ayun. Biggest turn on mo sa isang tao. Mabait, yun eh. Paano mo ba? Yung approachable, easygoing. Yes, ayun. Magpipinta ka sa tuktok ng bundok. Ano ang unang mong ilalagay na elemento? Araw. What is your biggest asset? Asset, mahirap to. Yun yung nakaka-attract, di ba? Kilay na lang. Okay, like. Status. Ay, ito na. Natanong ko na pala to eh. Status ng puso mo ngayon. Ready na magmahal. Ready na daw siya. Nakikinig sa atin siya, no? Ito naman, galing sa iyong mga kaibigan. What keeps you motivated to keep doing your crafts these days? Yung motivation ko? These days. Yumaman. Okay. Is there a core belief or values from your childhood that you still carry today? Huwag mong gawin sa iba yung ayaw mong gawin nila sa'yo. Okay. Englishera pala yung mga kaibigan mo. Oo. Which song are you really into right now and what makes it special for you? Yung Multo by Cup of Joe. Kasi parang minumulto pa rin ako ng mga past decisions ko. So ayun, kaya yun yung ano ko ngayon. Pero no regrets. Ayun. Out of all your paintings, which one are the most proud of and why? Yung title ay Magtanim ay Di Biro because yun yung pinakauna kong contest ng national and then first time na nakakuha din ako ng national recognition. Ayan. And last, as someone who values independence, what's the most important lesson you'd share with others? As an independent person, sarili mo lang palagi yung matatakbuhan mo kaya maging wise sa connection with other people. Ayun. And by that note, thank you so much for being here. Ayan. Leo. Ayan. So I really appreciate your initiative na talagang tumugon sa ating hamon.
Thank you din dahil isa din to talaga sa mga gusto kong ma-experience yung mga ini-interview. And now, no, you have archives from me. May library ka na dito sa ating programa. That is why a year from now, babalikan natin kung ano man yung mga sinabi mo dito. Exciting. Meron akong magiging memory pala dito sa RPW kapag kinailangan ko na talagang umalis. Ba't naman naalis? Charot, hindi. Pero do you have any plugs, no? Ano ba ang meron sa buhay natin ngayon, no? Na dapat malaman ng mga kaibigan natin na nanonood. Kung meron mga abangan yung mga nanonood and mostly yung mga nakasubaybay since napadpad ako dito sa RP, siguro yung pagiging active ko lalo pa sa mga exhibits and sa mga contest, ayun, yun yung parang pinaka-abangan nila. Alright, no? So, ayun, again, thank you. And eto hindi po kasi, may problem po kasi sa streaming. So, hindi ko po makita yung mga nagko-comment. So, ayun, shoutout po kay Exil Belefuel. Ayan, hello. Kay Liz Orpheus, ayan, hello. And kay Maxwell Try, ayan. So, hello sa inyo, ayan, sa mga nanonood sa atin, no? So, also, kung pwede nyong balikan to, no? Alam ko may update na ang soft na kailangan mabura, no? But we are in the midst of recording naman. So, after this live, no, mapapanood nyo pa rin to ng buo, uncut, no? I-upload po natin sa ating page, no? Ayun. So, wala na ako. Pabati naman ako sa mga nanood at nag-comment. Thank you so much sa pag-abang sa sa live sa live na to. Oo, ayan. So, sa mga sa mga nais, no, maging bahagi ng programa, pwede wag niyo na pong hintayin yung invitation ko kasi pwede naman po kayo magkusa sa akin. So, ayun, anything will do. I will invite, no, you will initiate, no problem for that. Dahil deserve natin, no, na i-highlight ang kwento ng inyong buhay. Ayun. So, maraming salamat sa inyong pagsama sa ating makulay na kwentuhan. Kung bitin pa sa mga chika, don't worry cause we got you covered. Basta't updated ka sa aming mga updates on Rated Carol official Facebook account, no? Like at follow na, mga kaibigan. Ako pa rin ang nag-iisang kaibigang si Carol hanggang sa susunod na edisyon ng nag-iisa at original na magazine talk show in RPW and now running in digital community. #Tatak Rated Carol. Yes, bye Philippines. Thank you, Leo. Thank you. Ito po ang Rated Carol mula noon hanggang ngayon, patuloy na maghahatid ng makabuluhang kwento para sa bawat kaibigan. Basta kwentuhan? Sagot ng Rated Carol yan.